Sige, Gays for Gaza. Ang video na ito ay para sa lahat, lalo na kung gusto mong tumawa o makita kung paano pumapatay ng tao ang empatiyang mapagpatiwakal. Hindi rin iba ang Gays for Gaza. May Women for Islam din tayo. Parang mga manok para sa KFC. Meron din tayong mga itim para sa Islam. Lalo na't ang Arab-African slave trade ay mas nakamamatay at mas matagal kaysa sa transatlantic slave trade. Para mga itim na pabor sa pag-aalipin. Ang Women for Islam ay parang mga manok para sa KFC. At ang Gays for Gaza ay walang pinagkaiba. Kaya si Sadiq Khan, nakagagaling lang sa Hajj pilgrimage na nagpapatunay sa mundo na siya ay isang Muslim na isinasabuhay ang kanyang pananampalataya, pagbalik niya, siya rin ay alkalde ng London. Kaya hindi siya talaga pwedeng hayagang maging homophobic o laban sa LGBTQ. Kaya naglabas siya ng post, nag-tweet siya na binabati ang mga tao sa London para sa panibagong buwan ng mga bakla dahil ito ay Pride Month. At ang mga Muslim, Diyos ko, talagang nagwawala ang mga Muslim. Kaya anak, tingnan mo ito. Nag-post ang 5 pillars na artikulong ito na may 3.4 na milyon na views pero 500 likes lang. 500 likes lang. Kaya ito ay parang nagbibigay ng maikling gabay para sa mga Muslim na nakatira sa kanluran kung paano haharapin ang LGBTQ Pride Month tuwing Hunyo. Kaya isang supporter ng Gay for Gaza ay nagising at sinabi, ganito lang kasimple. Kapag muli nakipagtulungan ang Green Party sa 5 pillars, gaya ng dati, alis na ako, pati libo-libong iba pa. Wala nang mga panayam, wala nang pag-endorso, wala na talaga. Hindi pa rin siya nataahan dahil isa pa rin siyang Gay for Gaza. Nasa bayo pa rin niya ang bandila ng Palestina. Hindi magsasabay ang progresibong kilusan at homopobikong relihiyosong fundamentalismo. Mga tangga, tingnan mo. Ilang taon na naming sinasabi sa kanila, tingnan mo. Matagal nang ginagawa ito ng mga Muslim. Tingnan mo to. Mga batang Muslim, tinatapakan ng pride flags. Pero may Gays for Gaza pa rin. Grabe mga tol. Katulad ng madalas kong sabihin, nagkakasama lang ang mga to dahil pareho silang sosyalista, komunista, at iba pa. Gusto nilang sirain ang sibilisasyon ng kanluran. Gusto lang nilang sirain ang kanlurang sibilisasyon. Gusto nilang palaganapin ang anarkiya. Kaya mula sa kaguluhang yon, makakalika sila ng bagong sosyalistang utopiya. Yan ang pananaw ng mga kaliwa. At ang mga Muslim naman, gusto nilang lumika ng isang Islamikong kalipato mula sa kaguluhang iyon. Yun lang, wala na silang ibang pagkakapareho. Tingnan mo ang babaeng ito na nagva-viral sa social media. Sadiq Khan, nalilito ako. Paano ka mula sa ilang araw lang na nasa kapatagan ng Arafat sa pinakamagandang araw ng taon, kung kailan gumaba si Allah sa pinakamababang langit para pakinggan ang mga duas ng Hajj na nilalahukan mo? Sigurado akong humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Sigurado akong ipinahayag mo ang iyong pasasalamat kay Allah. At sigurado akong humingi ka ng gabay sa Kanya. O baka naman napapanggap lang siya dahil kailangan niyang pasayahin ng mga Muslim. Parang, oy, tingnan nyo, isa akong Muslim na sumusunod sa pananampalataya ko. Pero kasabay nito, kailangan din niyang pasayahin ang LGBTQ na komunidad. Sino ba siya? Sa totoo lang, hindi talaga natin alam. At kung tutuusin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi siya radikal na Muslim. Talagang hindi. Pero hindi ko rin iniisip na siya ay makakabuti sa kanluraning sibilisasyon. Maaring isa siyang modernong woke, parang si Zoran Mamdani, na may malasakit pa rin sa mga Muslim na nakararanas ng pang-aapi. Pero sa parehong panahon, hindi rin naman siya isang radical na Muslim. Kaya, bahala ka na kung paano mo ito tatanggapin. Hindi ko alam. Hindi naman mahalaga. Totoo, hindi naman talaga mahalaga kung anong klaseng pananaw. Ang itinatago ng mga tao sa kanilang puso dahil wala namang paraan para malaman yon. Ang pwede lang nating pagbasehan ay kung paano sila kumikilos sa harap ng publiko. Kaya kung sino man siya, isa siyang mapanirang tao. Hindi siya mabuti para sa London. Hindi siya mabuti para sa kanluran. Hindi siya radikal na Muslim, pero hindi pa rin siya tanggap ng kanluran. At kung ang sibilisasyon ng kanluran ay bumagsak, maaalala siya bilang isa sa mga pangunahing tao na may kinalaman dito.
Ilang araw matapos noon, nanawagan siya sa libu-libong tao na magtipon sa kalsada ng London para ipagdiwang ang LGBTQ. Isang bagay na lubos na salungat sa Islam. Tama siya. Totoo siya. Sinasabi ng Islam sa mga Muslim na magtatag ng isang caliphate. At kapag nakapagdatag ka na ng kalipato, kailangan mong tipunin ang lahat ng mga homosexual na naninirahan sa iyong kalipato. Dalhin sila sa pinakamataas na bahagi ng lungsod. Tapos sabihin, "Uy, ano nasa ibaba?" Boop! Sorry. May mga video tayo ng mga taong gumagawa nito. At natatawa ko sa katangahan ng mga taong ito na patuloy pa ring sumisimp sa kanila. Nakakabaliw isipin pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganon. Gaya ng sinabi ko, parang mga itim na tao na ipinagtatanggol ang Islam kahit na sinakop at inalipin ng Islam ang kanilang mga ninuno sa loob ng 1,400 taon. May mga babae tayong katulad dito, katulad ng payasong ito. Ibig kong sabihin, ipinagtatanggol niya ang Islam kahit sinabi ng kanyang propeta na karamihan sa mga nasa impyerno ay mga babaeng tulad nila. Bakit? Dahil sila ay mga suwail na asawa. Yun lang. Dahil kinukulit ninyo ang mga asawa ninyo. Hindi dahil sa iba at kulang daw kayo sa pag-iisip. Iyan ang pangalawang dahilan na ibinigay ni Muhammad. Bakit mo ginagawa yon? Para sa akin, desperado lang yan para matanggap ka. Pero hinding-hindi ka tatanggapin basta Muslim ka at kayo manggi, laging may tutul sa'yo. Nakakaawa naman to, di ba? Isipin mo, nakuha na ng tao yung isa sa pinakamataas na posisyon na pwedeng makamit. Itong payaso, sinusubukan siyang i-gaslight, pero hindi siya magpapaloko. Siya pa nga ang master ng gaslighting sa sarili. Sinasabi niya sa kanya. At ito ang pananaw nila. Lagi nilang sinasabi yan sa akin. Parang, tayo manggi ka, hindi ka nila kailanman matatanggap. Sino sila? Anong ibig mong sabihin sa sila? Tingnan mo, halos 4 na milyon ang tagapanood ko. Karamihan ay mula sa kanluran. Marami akong natatanggap na love letter mula sa mga konserbatibong makakanan. Kung tatanungin mo sila, hinding-hindi ka nila tatanggapin. Kahit si Antoine Nash, hindi niya ako pinupuntirya. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam, baka habulin nila ako balang araw. Pero ngayon, hindi nila ako hinahabol. Dahil wala namang dahilan. Hindi ako nagsasabi ng mga bagay na laban sa kanluran. Hindi lang dahil hindi ko sinasabi, hindi ko rin pinaniniwalaan ang mga yon. Kaya ganon. Walang dahilan para kamuhian ako ng kahit sino. Oo, pero kung sisimulan kong sabihin na, ipinagmamalaki ko, ako isang proud na kayumanging lalaki. Brown power. Ipinagmamalaki ko, proud akong Pakistani. Proud na Muslim. O kung ano pa man. Siyempre darating ang punto na, dahil malinaw naman, kung ako nga ang lahat ng yon, hindi magtatagpo ang mga interes natin. At kapag hindi nagtutugma ang mga interes natin, dun nagkakaroon ng alitan. At siyempre, dun ko mararanasan ng iba't ibang uri ng pag-atake at panlalait. At hindi ko naman sinasadya yon. Hindi ko ginagawa yon ng may malay. Ganito lang talaga ako sa pananaw ko. Pero lagi kang gagaslightin ng mga taong ito. Ginagaslight niya si Sadiq Khan, alkalde ng London na 3 beses na halal. Hindi ka nila tatanggapin dahil Muslim ka. Paulit-ulit nilang sinasabi ito sa sarili nila. Yun ang kanilang coping mechanism. Yun ang sinasabi nila sa kanilang mga anak. At sinasabi nila sa kanilang mga anak na hindi ka kailanman tatanggapin. Kaya, panghawakan mo ang iyong pagkakakilanlang Muslim. Mahigpit mong panghawakan ang kayumanggi mong pagkakakilanlan. Pero napaka-kontradiktoryo ng pananaw na yan. Dahil kung iniisip mong hindi ka nila tatanggapin o yayakapin, ano bang ginagawa mo sa bansa nila? Bakit ka nila binigyan ng pantay na pwesto sa hapag? Binabayaran ka nila tulad ng pagbabayad nila sa iba. Sa totoo lang, mas mataas pa nga ang binabayad nila sa'yo kaysa sa iba. Sa puntong ito, inaalagaan talaga nila ang kanilang mga minorya o ang mga hindi katutubo ng husto. Mas inalagaan pa nila ang mga iyon kaysa sa mga katutubo. Ang buong konsepto ng DEI. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay diversity, equity, inclusion. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng equity? Hindi ito diversity, equality. Ang equity ay nangangahulugang iba-ibang tao ang nangangailangan ng iba-ibang uri ng tulong. Kaya kung ikaw ay anak na isang migrant, o kung ikaw mismo ay migrant, mas marami kang haharapin na balakid.
kaya kailangan mo ng mas maraming tulong. Kaya binibigyan ng hotel ang mga migrant dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Pero ang mga puti at katutubo, kapag naging walang tirahan, may sarili silang pila. Sila ang prioridad. Kaya meron tayo, ito ang hierarkiya sa bagong DEI na mundo. Isang bagong dating na imigrante at hindi nakapag-aral na imigrante dahil wala siyang kahit ano. Puro hamon lang ang meron siya, kaya dapat siyang alagaan ng Estado. At pagkatapos, mayroon kang mga edukadong migrante dahil kung sila ay may pinag-aralan, alam mo na, makakahanap sila ng trabaho at baka kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili. Baka kaya na nilang magbayad ng sarili nilang upa. Kung hindi, may ibang kategorya para doon. Mayroon din mga anak ng migrante tulad ng babaeng ito. Kaya sila ay medyo mas mataas o medyo mas mababa kaysa sa mga edukadong migrante at pagkatapos sa mga hindi edukadong migrante. May mga taga rito na nakaipon ng yaman sa loob ng maraming henerasyon at sila ay pribilehiyo. Sila ang dahilan kung bakit ang buong sistema ay nakapabor sa kanila. Kaya sila ang nasa ibaba. Sa totoo lang, sa loob niyan, may mga kategorya pa. Kaya mayroong puting babae at pagkatapos ay ang puting lalaki. Ang puting lalaki siya ang nasa pinakailalim sa pilosopiyang DEI na ito. Dahil lahat ng bagay ay pabor sa kanya. Lalaki siya, puti siya, may minanang yaman siya. Edukado siya. Pwede siyang pumasok sa unibersidad. Kaya dapat kaya niyang alagaan ang sarili niya. Sa kabilang banda, may migranteng mula Sub-Saharan Africa na hindi pa marunong mag-Ingles at walang kasanayan. Kaya kailangan pang mag-invest ng mas malaki ang gobyerno sa kanya bago siya maging produktibong miyembro ng lipunan. Ganyan ang DEI sa madaling salita. Magkaiba ang equity at equality. Ang equality ay nangangahulugang pantay-pantay tayong lahat. Sa tingin ko, talagang laganap ito. Nakakalungkot dahil noong lumipat ako sa Australia, wala akong kahit anong dati kong meron. Alam mo, may pribilehiyo ako dahil magulang ko ang nagbabayad ng 10,000 na tuition ko sa universidad bawat buwan. Alam ko rin na may estudyanteng kailangan mag-alaga at magtaguyod para sa sarili. Hindi ko rin inaasahan ng bayad o tulong mula Centrelink. Noon, ibang mundo. Walang tulong pinansyal para sa hindi Australian citizen. Walang DEI o pagkakapantay-pantay noon. Pwede mong sabihin dehado ako. Pero napilitan din akong gumawa ng paraan, alam mo yon? Hindi dalawang trabaho sabay. Noon pinapayagan pa kami, kaya nagkatrabaho ako. Pumapasok ako sa universidad sa araw, tapos may graveyard shift sa gasolinahan. Dati, nagtrabaho ako sa Meijer. Noong isang panahon, 2 ang trabaho ko, pero bawal ako magtrabaho ng lampas. 20 oras kada linggo. Kung hindi, baka maapektuhan ang student visa ko. Kaya nangyayari ang mga bagay na yon para itulak ang baguhin ang sitwasyon mo, bumuo ng magandang buhay at magtagumpay. Puno ang Amerika ng mga kwento ng tagumpay, kung saan ang mga tao ay lumilipat sa Amerika o sa ibang bansa at kailangan nilang magsimula sa wala. Kaya wala namang masama doon. Pero itong DEI ay talagang nag-aalis ng insentibo para magsikap. At meron kang mga ganito. At sa huli, tingnan mo, yun ang nakakatawang bahagi. Yun din ang pinakamalungkot na bahagi doon. Kaya kahit gawin mo na lahat para sa kanila, niloloko mong sarili mong mga tao, inilalagay mo sila sa pinakailalim ng iyong prioridad. Ginagawa mo lahat para sa mga taong ito at galit pa rin sila sa'yo. Iyon ang malungkot na bahagi nito. Kahit pa anong mga prinsipyo ng Islam ang isuko mo sa proseso. Sa totoo lang, nakakainis ito sa amin. Kapag umaasta kayong parang tanggap namin ang mga paniniwalang labag sa Islam sa publiko, nalilito ang iba kung ano talaga ang tinotolerate ng mga Muslim. Kaya gusto nila si Sadiq Khan, na alkalde ng London, gusto nilang maging lubos siyang homophobic, gaya ng hinihingi ng kanyang relihon. At gusto ko talagang mangyari yon. Sa totoo lang, gusto ko talaga dahil mabubunyag sila, na maganda naman. Gusto ko talagang mangyari yon. Pero kung ginawa nila yon, syempre, sa tingin ko, magiging malaking gising yon para sa lahat ng mga progresibo. Parang sa tingin ko, well, sa totoo lang, hindi ko alam. Pero siguradong magiging napaka-interesante panuurin kung paano tutugon ang mga progresibo, ang tinatawag na mga progresibo. Dahil syempre, matatawa tayo, manonood tayo. Parang, ha guys, nakuha na natin. Ha, nag-enjoy ba kayo ngayon? Gagawin natin yon syempre, gaya ng nararapat. Pero magiging interesante talaga.
Magiging napaka-interesante panoorin kung paano ito mangyayari. Pero heto, tingnan mo. May magandang bahagi rin naman dito. Sinabi ko na ito nun pa. Noong may isang Danish o Finnish, hindi. Tingin ko siya ay Dane. May babaeng Danish na Muslim, puting Dane. Sa tingin ko, kalahati siyang Danish, kalahati Muslim, kaya siguro naging Muslim siya. Siya ang unang babaeng imam. Nangyari ito mga 10 hanggang 15 taon na ang nakalipas. At sinabi ko, alam mo ba? Posible yon dahil kapag nagsimula kang magdala ng mga puti sa iyong medieval na relihiyon, posible talagang dalhin ng mga puting yon ang kanilang liberal na mga halaga at baka mahawa rin ng Islam. Kaya posible talaga. Pagkatapos nakita natin ang mga baklang imam, babaeng imam at sobrang liberal na Muslim na nagsasabing dapat gawing mas liberal ang Islam. Posible rin yon. Alam mo, kahit tuwang-tuwa ang mga Muslim sa pag-convert ng mga puti, hindi sila laging panalo. Kasi marami sa kanila, pag nalaman ng detalye, nagtatanong sila, ano ba to? Lumalabas kami sa Islam. Pero marami rin sa kanila ang nagpapaluwag ng Islam. Kaya masamang balita yan para sa Islam at sa mga Muslim na tulad ng ipinakita ko sa inyo. Tulad nito, tingnan mo ang babaeng ito. Tingnan mo ang babaeng ito. Nagtayo siya ng mosque para sa mga bakla at nagbalik loob sa Islam. May dala siyang Quran na iwiniwagayway niya. May musika, kaya hindi ko mapapatugtog. Iviniwagayway niya ang pride flag sa loob ng mosque. Totoong mosque ito mga kaibigan. Ito ay mosque para sa mga bakla. Tingnan ninyo ito. Ito ay isang prayer mat. Kaya hindi mo talaga alam. Hindi mo alam. Alam mo, kahit ano pa man, nakakatawa ito. Nakakatawa talaga. Gusto mo ba na ang Gays for Gaza ay gawing mas liberal ang Islam? Wala talaga akong pakialam sa Islam at hindi ko rin iniisip na mananalo sila. Marami silang palihim na galaw, pero magiging interesante ito. Sino ba at paano lalabas ang Islam dito? Kapag nagsimula ng huling laban, na sana at naniniwala akong matatalo sila. Dahil dito, maraming tao kailangang umalis sa kanluran. Marami talaga. Ibig kong sabihin, sobrang dami. Mangyayari ito dahil magkasamang matatapos ang sibilisasyon sa kanluran. Naoy mga kaibigan, sinubukan natin ang multikulturalismo. Sinubukan naming yakapin lahat pero galit pa rin sila. Dumanas pa tayo ng digmaang sibil pero hindi pa rin gumana. Ngayon, kayo naman ang umalis. Ayun na ang umalis. Kaya mangyayari talaga yon. Kaya kapag nangyari yon, hindi ko alam kung paano magre-react o lalabas mula roon ang komunidad ng Muslim. Siyempre, may mga mulat na Muslim na magsasabing, "Oy, tingnan niyo ang ginawa natin. Sumisigaw tayo ng Sharia para sa UK. Nagbibigay tayo ng mga lantad at mapanyarang sermon laban sa mga lokal sa sarili nilang bansa." At mayroon ng ilang mga kleriko na pinag-uusapan ito na nagsasabi, "Tingnan niyo mga kaibigan, hindi natin ito ginagawa ng tama. Gumagawa tayo. Ay papunta sa isang banggaan na ayaw naman talaga ng maraming Muslim. Ayaw naman talaga ng maraming Muslim. Pero alam mo, kapag nag-aaway ang mga elepante, ang damo ang natatalo. Pero may grupong radikal na Muslim na hindi mawawala at lalong titindi. Sasabihin pa rin nilang ginagamit ng West ang mga infidel kahit ipinagtatanggol lang nila ang sarili nila. Gaya ng ginagawa sa Israel. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang Israel at sinusuportahan ko ang Israel. Dahil alam ng Israel kung ano ang hinaharap nila. Kung ayaw mo, sa totoo lang, hindi na. Huli na para sa atin. Tiyak na magkakaroon tayo ng malaking sagupaan at sa tingin ko, sa UK muna ito mangyayari. At pagkatapos, manunood ang Australia. Masyado pang malaki ang US para bumagsak, kaya ang US ay masyadong malaki para bumagsak. Pero ang US din ay magdadagdag ng gatong sa apoy. Maraming makabayang Amerikano. Kaya mahal ko ang USA. Nakikita na natin na nangyayari na yan sa Texas at Florida at sa maraming lugar sa US. At syempre, ang katumbas ng London sa US ay New York. Kaya ang New York ay magiging mas Islamisado, na magpapagalit at magpapainit ng ulo ng maraming Amerikano, na magpapabilis ng reaksyon laban sa Islam. Pero kung may lugar man na talagang magiging magulo, sa tingin ko ito ay alinman sa Pransya o UK, kung saan magkakaroon ng labanan. Maaring may ilang bansa na basta na lang bumagsak. Halimbawa sa Vienna,
44% ng 44% ng mga estudyante sa primaryang paaralan ay Muslim at may mga pangalang Muslim. 44%. Kaya sa isang punto, sabihin na natin kapag ang mga estudyanteng yon sa primarya ay naging matatanda na, sa henerasyong yon, 44% sa kanila ay magiging Muslim. At syempre, ang susunod na henerasyon pagkatapos nila ay mas marami pa, maliban na lang kung may malaking pagbabago na mangyayari. Kaya ang ilang mga bansa ay maaring tahimik na bumagsak ng walang laban. Pero hindi ko iniisip na mangyayari yon sa UK at Pransya. Sa tingin ko, magkakaroon ng paglaban. Kailan ito mangyayari, hindi ko alam. Habang tumatagal at kung mas huli itong mangyari, mas magiging marahas at madugo ito. Well, sinubukan naming magbabala. Sinubukan naming magbabala mga pare. Kung mangyari ito sa 2030, masasabi kong 12 taon ko nang binabalaan ang kanluran. Dahil 8 taon na mula nang simulan ko ang YouTube channel ko.